Margaret Castelo Barreto was born in 1979 to parents Miguel and Estrella Barreto. She was the last of 7 siblings and the natural favorite in the household. So growing up meant getting a little spoiled by her family. Even as a young kid, she was already into show business, wanting to follow the footsteps of sisters Gretchen and Marjorie, who by then were already at the peak of their careers as actresses. Mare, ikaw ang youngest sa pamilya niya, di ba? Yes. So bunso ka. Pag bunso daw, pinapamper talaga eh. Sobra. So ano mga treatment na binigay sa'yo ng mommy at daddy mo? Hindi lang naman sa akin, pero sa lahat sa amin. Kasi 7 kami magkakapatid. 2 boys, 5 girls. Tapos youngest 7, ako. okay. So, hatid sundo sa school. Talaga? Basta, naalala ko yung childhood ko na minsan hindi ko nakitang wala yung mom and dad ko sa tabi ko. So, ganun. Sa mga kapatid mo? Andun rin. Malaki kaming pamilya. So, yung mga pamangkin ko ka-age ko. Oo. Yung ganon. Meron akong mga pamangkin na ka-age ko. So, dun sa dalawa mong kapatid na artista na kilala ng lahat, si Gretchen at si Marjorie, sino yung mas close mo sa kanila? Kasi lahat kami sa family close. Really Mukha close. nga eh. Kaya lang siguro kasi si Gretchen maaga natutulog. So si Marjorie, pag wala akong trabaho, most of the time parang doon na halos ako nakatira sa kanila. Kay Marjorie at kay Dennis. So doon ako palagi. Pero it doesn't mean na closer ako kay Marjorie. Pero lahat kami talaga close. Buong pamilya. Nadine and I entered in the same year. So we both really had to learn from our own experiences. Ano ito? Sorbitero ho sa harapan ng eskwelahan namin. Sorbitero? Ginawa mo na parang feeling mo, gusto mo mag-artista? Ng mom ko, ang dami ko ng mga kantang memorize. As in, memorize talaga, na hindi mali. Palagi ko pinakikinggan yung mga kanta ni Jaja Padilla. Sobrang idol ko siya at si Ate V. Mula bata ako. Tapos ang hilig ko talagang humarap sa salamin at umiyak-iyak ko niya. Pero tinatag ko sa kanila yon. Habang maaga pa'y ating huhuling buhay pag-ibig sa ating munting mundo. Anong point na sabi mo, mag-artista ako? Actually, alam mo, gustong-gusto ko talaga. Pero somehow, brainwash ako ng mommy at daddy ko na hindi, huwag kang mag-artista. Sinigilan ka? Oo, mag-singer ka na lang or mag-theater ka, pero ayaw talaga nilang artista. But siguro, pag talagang gusto mo, talagang makikita nila. So, nung 13 ako, wala. Nag-try ako mag-workshop sa repertory. Tapos sinabi ko talaga, I really, really want to be an actress. Ganyan. Hindi talaga ako napigilan. So, yun, sinuportahan na ako. Buong pamilya ko. Ganun kami. E paano kung di ka naging artista? Tingin mo saan ka napunta? Kung hindi ako naging artista, siguro, dream ko kasi mali talaga maging teacher for special children. Tapos, nakaka-conscious. Ewan ko ba? Basta weird. Yung wet feeling, nakaka-insecure. And my first napkin did not help. Nauna ka ba sa TV or commercial? Kasi may commercial ka dati, di ba? Commercial. Yung Whisper. Nauna yung isang fast food na commercial and isang telecommunication company. So, yun yung dalawang nauna. Tapos, Saka ka nag-TV. nag-TV muna ako at saka nag-Whisper. Ano mas gusto mo nung time na yun? Nung time na yun, gusto ko TV talaga. TV talaga? TV talaga. Tapos nung nagkaroon ng commercial, siyempre sarap. Kaya masaya, iba rin. So, syempre, di ba, naging part tayo na ang TV. Oo. Yun ba yung naging, stepping stone? Oo. There she was, just walking down the street singing. Her stint at Ang TV gave way to new opportunities in her early television career. Back then, the sitcom Home Along the Riles was already in the planning stage, and ABS-CBN needed young actors to play one of Dolphy's kids. Nadine was a natural pick for the role. Soon, Aga Mulak show Okidoki Doc followed, where she was also tapped to play a supporting role. Balita namin na in love ka daw talaga dun sa sitcom ng
Home Alone, tsaka Oo. ng Okidokido. Sobra. Bakit? Masaya. Di ba tayo naman ang hindi siguro alam ng mga ibang tao, yung mga nanonood sa atin, na yung pag nakakasama mo halos every week, nagiging pamilya. Nagiging pamilya, nagkakaroon kayo ng rapport, ng chemistry. Yun ang nangyari. Parang tuwing Home Alone or tuwing Okidokidok, feeling ko ako talaga si Tony o ako talaga si Bing, yung gano'n. Nako, siguro kung saan-saan na namang sulok natulog si tatay mo. Sinong pinaka naka-influensya sa'yo, tingin mo? Sa buhay ko talaga. Sa buhay mo talaga. Mami ko. Mami mo, ano yung mga pointers na nakuha mo sa kanya, yung natutunan mo sa kanya? Alam mo, natutunan pero hindi ko pwedeng matumbasan kahit kailan. Yung pagka-unconditional ng love niya para sa pamilya, para sa amin lahat. And yung strength. Siya yung sobrang strong eh. So, parang niya ka nagmana nun, talaga. Sana. hindi ko pa na-try, pero sana. Sana ganun rin ako katapang at ganun ako strong kagaya ng mom ko. Her first crack at making movies came in 1993 when she starred in the movie version of Home Along the Riles. But it would be in films like Muntik na Kitang Minahal, Radio Romance, and Pare Ko that she would be known as a teenage leading lady. Okay. But she also found variety and a chance to show her budding talent by appearing in several drama programs of ABS-CBN. Hindi ko man lang matitikman yung mga masasarap mong niluluto gaya ng kinukwento sa akin ni Gabriel. Ano yung ma-recall mo na yung di mo talaga makalimutang experience na ginawa mo sa yung drama na side? Saan ka man pa rin. Yun talaga? Yun talaga. Kasi diba tayo sa mga artista, 100% palagi yung binibigay natin sa lahat ng mga roles na pinuportray natin. Ito 300 kasi tatlo ka. Imagine pag uwi ko, ang bigat-bigat ng pakiramdam. Pero ang sarap naman ng feeling na pinapanood ng tao. Yun naman yung ano nun, yung kapalit nun, yung hirap. When Cover Story returns, we look at Claudine's steady climb towards being a serious actress and undisputed teleserye queen. First shooting day, hindi ako nagbibiro, nagsusuka ako. Bakit? Soltera to. Sa nervyos. Hindi ako makatulog. Kasi nga, di ba, Marcel Soriano, nung anak, sabi ko, ay, imposible na talaga to. Kasi Ate Maria at si Ate V,